buksan po natin ang ating mga Bible sa Proverbs chapter 27 verses 1 to 20. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo muli sa verse 20. Nakita na po ba isang malakas na masaya? Amen? Amen. Verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kayo po. Let another man praise thee, and not thy own mouth, a stranger, and not thy own lips. A stone is heavy, and the sun weighty, but a fool's wrath is heavier than 10 bowls. 4. Pride is cruel, and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Open rebuke is better than secret love. 6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. The full soul loatheth a honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Verse 8. As a bird that hungereth from her nest, so is the man that hungereth from his place. Ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. 10. Thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity. For better is a neighbor that is near than a brother far off. My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. Verse 12. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the simple pass on, and are punished. Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. 14. He that blessed at his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be not like a curse to him. A continual dropping in a very rainy day, and a contentious woman are alike. 16. Whosoever hideth of him, and the ointment of his right hand, which betrayeth himself. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. 18. Whoso waiteth to the tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth his master shall be honored. As in water face answereth to face, so the heart of man to man. 20. Altogether ready read. Hell and distractions are never full, so the eyes of man are never satisfied. Tayo po lahat ay makapumigit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Sa umagang ito, kahit na mayroon pong ulan, kahit mayroon pong bagyo, patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan sapagkat tunay na ikaw po ay dakila at ikaw po ay makapangyarihan. At kung meron man po malaking bagyo, ay meron po kaming Panginoon na mas malaki pa sa mga bagyong dumarating. Salamat po Ama, hindi ka nagbabago, patuloy mo pa rin kaming pinagpapala sa kabila ng aming napakaraming pagkukulang sa iyo. Sa kabila ng aming pong pagiging makasalanan, kami po ay inibig mo at ninais mo po na kami po ay maligtas. Patawad po Ama sa aming pagkukulang, kasalanan na gagawa laban sa iyo. Nawa, ang bawat salita na aming pong mapapakinggan at mapapag-aralan this morning, tulungan mo po kami na ito po ay aming pong matanggap sa aming puso ng maluwag at may kagalakan, at ito po ay magawa namin na may apply sa aming pong buhay at ikagalak namin na sundin ang iyong pong mga utos, ang iyong pong mga kalooban, sapagkat kung kami po ay patuloy na lalakad sa katotohanan, patuloy kaming lalakad sa iyong kalooban, susunod sa iyong mga utos, magiging maganda at maayos ang aming pong pamumuhay. Salamat po Ama, nawa ito po ay talagang maging hamon sa amin, na ito po ay patuloy naming sundin, may nakakakita man o wala. Salamat po Ama sa buhay ng bawat isa, sa mga kapatiran na patuloy na naglilingkod po sa inyo. Muli ako po inyo pong itago sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. At dalangin din po namin sa umagang ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at gamitin mo po kami maging daluyan ng inyong pagpapala, katagumpayan din po ng anniversary sa Bawan, at dalangin ko po ang inyong pong
patuloy na pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran. Salamat po, Ama. Muli, Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, katukin mo ang puso ng bawat isa. Nawa, huwag po maging matigas ang aming pong mga puso sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mga po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At muli, nais ko po ibahagi sa inyo ito pong verse 10 na sinabi po dito sa verse 10 na ating pong binasa, "Thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity." So kung ang mga pelikula, mga kapatid, mga minamahal, mayroong part 1, part 2, part 3. So sa mensahe din po ng Diyos, sa paggawa ng title, napakahalaga po kasi ng title. So, meron din pong part 2. Yan. Part 2. Pero meron pong pastor na walang title. Hindi ko nagbibigay ng title. Pero minsan naman may title din. Pero minsan, kadalasan, walang title. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, last prayer meeting ay ating po na pag-aralan na talagang kapag mayroong ganitong mga sakuna, trahedya, ang tao ay nagiging humble. Diba? So tayo po, minsan ko na sinabi, hindi man tayo dumanas ng malakas na lindol at hindi man tayo dumanas ng malakas na bagyo, diba? Na hindi man nasira ang ating mga tahanan. So tayo po bilang mga Kristiyano ay dumaranas din po ng kalamidad or ng calamity. Sapagkat ang calamity, ang ibig sabihin po nito ay great loss. So, isang napakalaking kalugihan, yun po ang ibig sabihin ng calamity, or sabihin na natin na talagang mayroong malaking bagay ang nawawala sa buhay natin. Maring hindi sasakyan na nawala sa atin. Maring hindi bahay na nawala sa atin. Maring hindi po pera na nawala sa atin. Pero yung nawala ang ating pong magandang relasyon sa isa't isa, ito po ay masasabing kalamidad sa ating pong buhay. Kung nawala ang pagtitiwala ng isang tao sa ating pong buhay, talagang mahirap kapag nawala ang tiwala. Mahirap na muling buuin ang isang tiwala ng isang tao. So ito po ay may masasabi natin na ito po ay great loss at ito po ay kalamidad sa buhay ng isang tao. So yun po ang ibig sabihin ng calamity, great loss and lasting distress. Na ito po ay talagang mayroon po kalungkutan, kapighatian, suffering, destruction, na ito po ay nagtitiis ng mga kaguluhan. That is calamity. Kaya mga kapatid, mga minamahal, na talagang nakakatuwa talaga ang Bible, ang salita ng Diyos ay napakaraming itinuro. So last prayer meeting ay itinuro po sa atin na kung darating sa atin ang kalamidad at sa bawat araw tayo po ay dapat maging humble, hospitable, hearty, or palakaibigan pa rin. At so sa oras na may kalamidad, ang tao po ay nagiging hopeless. Yan po nakikita natin. Kapag mayroong kalamidad, marami ang discouraged, hopeless. Diba? In the days of calamity, people became humble, hospitable, hearty, and hopeless. Pero sana sa bawat araw, wala mang kalamidad, tayo po ay maging humble, hospitable, hearty, honest, and hopeful in God. Na tayo po'y dapat laging nagtitiwala sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, at nais ko pong ulitin yung verse 20 para sa kaalaman ng lahat na talagang ang impyerno po ay hindi napupuno. Sabi po ng verse 20, hell and destructions are never full. Kaya talagang masasabi natin napakaluwag pa sa impyerno. So mga kapatid, mga minamahal, this morning in the days of calamity, ano ba yung mga dapat nating gawin pa? Ano yung dapat nating gawin pa? Sa kapag mayroon tayong kalamidad at kahit walang kalamidad, mga kapatid, mga minamahal, hindi man tayo dumaranas ng napakalakas na bagyo. So una na dapat po nating gawin, ang sabi po dito sa verse 4, tingnan niyo po ang verse 4. What is cruel? Sa Tagalog, ang puot ay mabagsik. Yan po yun. And anger is outrageous. At ang galit ay mamumugnaw.
So yun po. Ngunit sino makatatayo sa harap ng paninibog ko ang Tagalog dito, pero ang envy sa Tagalog ay inggit. Tama ba? So una na dapat po natin gawin kapag may kalamidad or wala mang kalamidad sa bawat araw ng ating buhay, ang dapat natin gawin mga kapatid, mga minamahal, be calm. Tayo po dapat laging nagiging mahinahon. Amen po ba? Sapagkat kung mawawala sa atin ang kahinahunan, ang hirap ng Tagalog kahinahunan. So kung hindi tayo magiging mahinahon sa bawat araw ng ating buhay, na para pag lagi tayo naliligalig, hindi tayo magkakaroon ng magandang desisyon sa buhay natin. Kaya kailangan lagi tayo nagiging mahinahon. Be calm. So nakita ko po doon sa video sa nangyari po sa Cebu. Kasi tinatanong ako lagi ni Brother Luis Kasi minsan, ang hirap maniwala sa mga nakikita. Kasi minsan, edited. Diba? So tinatanong ako ni Brother Luis, paano yung nakaakyat doon? Pero ang baha naman, sabihin natin na hanggang doon pa lang sa may second floor. Diba? Pero ang kanilang inakyat na agad ay yung, sabihin na natin, third floor. So, ang nakita ko po kasi doon sa video, na ang mga tao, kaya nakaakyat sa bubong, sa kabila ng talagang mataas na tubig, na talagang naabot na yung kanilang first floor, so nakita ko po doon, ay sinuntok yung kisame. Diba? At nung nabutas na yung kisame, hinalit na niya pababa, at gumawa na sa malaking butas, at itinaas sa kanyang mga kapatid po doon. And then, nung nandun na sila sa kisame, maaaring ganun din ang ginawa sa bubong na talagang pinilit na ito ay masira. So mga kapatid, bakit nagkaroon siya ng ganong kaisipan? Sapagkat hindi siya nagpanik. Diba? Hindi siya nataranta, hindi siya nagtraming. So naging mahinahon siya doon sa oras ng kalamidad. So ito din po ang dapat natin gawin. Na tayo po kapag mayroong kalamidad at sa bawat araw ng ating pong buhay, maging mahinahon tayo. Malinaw po yan, Tagalog na po yan. Be calm. Maging mahinahon. Huwag natin dadaanin sa galit, di ba? So yun po ang sinasabi po dito sa verse 4, what is cruel? Puot ay mabagsik. So ako'y nagpapasalamat sa mga tao, sa mga Kristiyano na talagang hindi nagpapadala sa emotion, hindi nagpapadala sa bugso ng kanilang galit. So, salamat po sapagkat talagang ang sabi po ng Bible, kung titingnan po natin, tingnan muna natin ang Proverbs 15:18 niya. Tingnan po natin ano sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa galit. Proverbs 15:18, a wrathful man stirred up strife, but he that is slow to anger appeases strife. So salamat sa mga Kristiyano na mabagal magalit. Pero yun nga po na itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na yung puot ay talagang nagpapaalab ng galit. So lalo pang pinalalaki yung galit. So yun po yung sinasabi ng Proverbs 15:18. Kaya mga kapatid, salamat sa mga tao, Kristiyano, na talagang slow to anger. So ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo. Ngunit siyang makupat sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Kaya sa bawat araw ng buhay natin, be calm. Hindi lamang sa oras ng trahedya, hindi lamang sa oras ng calamity, kundi sa bawat araw saan man tayo naroroon, sino man ang kausap nating tao, sino man ang ating kausap na tao, be calm. Sapagkat kung tayo po ay magagalit talaga, so lalong lalaki ang galit. Amen? So yun po. And then tingnan po natin ang 16:32 ng Proverbs pa rin. 16:32. Sabi po ng Proverbs 16 verse 32, sabi po dito, he that is slow to anger, so siyang makupad sa pagkagalit, ay maigi kaysa makapangyarihan, is better than the mighty, and he that ruleth his spirit than he that taketh a city. So mga kapatid, mga minamahal, itinuturo sa atin na talagang maging makupad sa pagkagalit. Maging makupad po tayo, slow to anger. Huwag tayong agad padadala sa galit. At salamat sa mga Kristiyano na talagang makupad, slow
to anger. Sapagkat kung lahat tayo dito, di ba? Kung lahat tayo dito madaling magalit, di ba? Nagpapadala sa galit, sa emotion, ay nako. Ano kayo mangyayari sa atin? Kaya tingnan nyo, ano nakikita natin sa government? Di ba? So sa government, nakikita natin yung iba talagang madaling magalit. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Di ba? So sa tahanan, kapag ang isang tao, ang isang member ng pamilya madaling magalit, di ba? Hindi nagkakaroon ng katahimikan. So yun po mga kapatid. And then tinan po natin Psalms 103 verse 8. Psalms 103. Excuse me po. Wala na yata yung ano. Okay, nandiyan na ba? Psalms 103 verse 8. Ano po sabi dito? The Lord is merciful and gracious. Yan ang ating Panginoon. Na talagang ang ating pong Panginoon ay mahabagin, mawain, mapagbiyaya. At ang ating Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, is slow to anger. Slow to anger. And plenteous. So talagang masagana sa awa, sa habag. So mga kapatid, mga minamahal, ito rin po ang nais talaga sa atin at dapat na makita sa atin sino mang tao ang kaharap natin, saan mang lugar tayo naroroon, anumang sitwasyon ng buhay meron tayo, be calm. Then Psalms 145 verse 8. Psalms 145 verse 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 145 verse 8. The Lord is gracious and full of compassion. So talagang ang Panginoon natin, punong-puno ng awa at habag, ng pag-ibig, slow to anger, and of great mercy. So mga kapatid, mga minamahal, purihin ng Panginoon sa mga kapatiran na talagang magupad, magalit, hindi nagpapadala sa galit. Purihin po kayo. So yun po mga kapatid. So kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang sa halip, instead of worrying, instead of crying, sa halip na tayo po ay mataranta, sa halip na tayo po ay mag-alala, pray na lang tayo. Diba? Let us pray. Pray for one another. So yan ang dapat natin gawin para manatili tayong kalmado upang tayo po'y makapag-isip ng maayos sapagkat kung tayo nagpapadala sa galit at tayo po'y laging natataranta, nag-aalala, hindi tayo makakapag-isip ng ayos ng tama. So yun po nakita ko po doon sa video. Yung lalaki, yun talagang dapat na lalaki, di ba? Na talagang hindi ko alam kung siya padre di pamilya. So naging mahinahon siya sa oras ng kalamidad. So nakapag-isip siya ng maayos at kung paano itatawid, maliligtas ang kanyang mga bahal sa buhay. So naging kalmado siya. Hindi siya nagpadala sa takot. Naku, ano ng baha. Diba? Tayo kaya kung tayo nandoon sa Cebu na tumaranas ng malaking baha. Diba? I believe naman na talagang magiging kalmado pa rin tayo. Sapagkat ang ating advantage nasa sa atin ng Holy Spirit. So tingnan niyo po si Bongbong Marcos, di ba? Tingin ko sa kanya, kalmado lang siya. Di ba? Kahit talagang sinisiraan na siya, pinapatikos siya, madaming galit sa kanya, pero hindi niya pinapansin. Yung mga taong nagiging basher sa kanya, di ba? At wala siyang ginagawa doon sa mga yun, kundi ginagawa pa rin niya kung ano yung kanyang trabaho, ang kanyang tungkulin, kung ano ang makakabuti para sa bayan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be calm. So let us pray, perform what the will of the Lord is, and let us put our trust in the Lord. So yan po ang dapat natin gawin upang tayo po ay maging mahinahon sa ating buhay. Pray, perform the will of God, and let us put our trust in the Lord. So sa Diyos po tayo magtiwala. And then next, mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang verse 6 ng Proverbs 27 verse 6. So ano ang dapat natin gawin sa bawat araw ng ating buhay? So ang sabi po ng verse 6 ng Proverbs chapter 27 verse 6, sabi po dito, bagal. Ayan na. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful.
So, tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo mawawala ng kaaway. Di ba? Habang tayo po'y patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin kung anong tama, magkakaroon tayo ng kaaway, mayroong mga tao magagalit sa atin, at talagang nakasulat naman sa Bible na talagang, yet all they that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, hindi naman pinangako sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na talagang magiging smooth yung buhay natin. Diba? Hindi naman sinabi sa atin na tayo walang magiging kaaway, hindi sinabi sa atin na wala tayong magiging problema, pero ang masama, kung bakit tayo nagkaroon ng kaaway, gumawa ka ng masama. Yun ang masama, yun yung mali. Diba? So, okay lang na magkaroon tayo ng kaaway dahil sa pagsunod natin sa Diyos, dahil sa ating paggawa ng kalooban ng Diyos. Pero, ang nagkaroon tayo ng kaaway dahil meron tayong maling ginawa, yon ang hindi maganda. So sa ating pong buhay mga kapatid, mga minamahal, sa bawat araw, ang tinuturo po nito sa atin, be courageous. Maging matapang tayo. Huwag tayong matakot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So huwag tayong matakot kung meron ng bagyo. Salamat, nandyan po kayo. Sinunod nyo pa rin ang kalooban ng Diyos. Diba? So doon nga sa Lemery, diba? Mas lalo mahirap po doon sa Lemery. Pero salamat, may mga kapatirang patuloy pa rin. Hindi natatakot bumaka or bahain. Kasi talagang Lemery, mababang lugar. Pero sugod pa rin sila. So hindi sila natatakot kung lumubog man sa baha kanilang mga sasakyan. Diba? So sumugod pa rin sila, sumasamba pa rin sila sa Diyos. So be courageous. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 1 verse 21, tinan po natin ang ating pong Bible. Sa Deuteronomy chapter 1 verse 21, sabi po dito, behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged. Huwag po tayong matakot, huwag tayong manglumo o mawala ng pag-asa, di ba? Huwag tayong ma-discourage. So fear not. So mga kapatid, mga minamahal, sa bawat araw ng ating pong buhay, huwag tayong matakot na sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. So be courageous. Roma chapter 8 verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Hebrews 13 verse 5, let your conversations be without covetousness, but be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So lagi nating tatandaan, kailanman hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa bawat araw ng ating pong buhay, be courageous. Maging matapang tayo na sundin ang mga kalooban ng Diyos. Minsan ko nang nasabi sa inyo, sasabihin ko na sa inyo, sino yung sinasabi ko sa inyo na talagang kapatiran natin, member po dito, na talagang hindi siya natatakot magbigay ng kanyang tithes. Sa kabila ng mayroon siyang pinagdadaanan na talagang kalahating milyon ang kanilang binabayaran na hindi sila ang gumastos, hindi sila nakinabang, at talagang nisin ko ay wala silang napalado sa 500,000 na ito, but still ginagawa ang kalooban ng Diyos, still hindi natatakot sundin ang kalooban ng Diyos, at still nagpapadala ng kanyang tithes. Yun po ay sina Brother RJ. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, be courageous. Maging matapang po tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. Fear not, huwag matakot. So, hindi niya iniisip, hindi siya nagsabi sa akin, Pastor, pas muna ako ha. Pero hindi ko po siya pinipilit, hindi ko po siya inuobliga. Hindi ko siya sinabihan na, katulad niya, ang kanya pong madalas or regular na pagpapadala sa akin through GCash, nung siya po ay may trabaho sa Rusi, talagang before 15 or mismong 15 of the month, 15th day of the month. So nito nakaraan, kasi alam ko nga wala na siyang trabaho, nito nakaraan, 16 nagpadala siya.
Nagtaka ako, nagpadala pa rin siya. So, pero wala akong narinig sa kanya na, Pastor, pas muna. Talagang kapos na kapos lang kami. At ang akin naging sweldo nung ako nasa Rusi, talagang as in pambayad lang sa credit card doon sa bangko. So wala akong narinig sa kanya. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang si Brother RJ, sina Sister Nessie, hindi po sila natakot. Kaya ganun din sa buhay po natin, may kalamidad man o wala, saan man tayo naroroon, be courageous. God is with us. Nasa sa atin po ang Panginoon kailanman, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan. And then next, verse 9. Proverbs 27 verse 9. Bibilisan po natin. At tayo po ay pagkakain, ay pupunta tayo ng bawan at tayo makikikain din. Una, salita po ng Diyos. Okay? So hindi lamang po yung pagkain para sa physical, kundi makikikain din po tayo doon ng spiritual na pagkain. So, Proverbs 27 verse 9, ano po sabi po dito? Ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. So mga kapatid, ano man ang kalagayan natin sa buhay, saan man tayo naroroon, be cheerful. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Be glad. So ano bang ibig sabihin ng cheerful? Kaya mga kapatid, napakasarap at napakaganda mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi kung tunay na ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, talagang ang dami mong madidiscover. So tingnan nga natin anong ibig sabihin ng cheerful. Sabi po sa Merriam-Webster, tinanong ko ang aking kumare, si Kumaring Miriam, diba? Wala kasi akong asawa, kaya wala akong matatanong eh. Brother Jun, wala na naman eh. Malapit na. Okay, so be cheerful. Ang ibig sabihin po nito, full of good spirits. Yun po ang ibig sabihin ng cheerful. Punong-puno ng mabuting espiritu. Kaya makikita natin talaga sa mga Kristiyano, sino yung talagang punong-puno ng mabuting espiritu. Or makikita natin talaga sa mga Kristiyano kung sino ang puspos ng banal na espiritu. Kasi dapat tayo po ay puspos ng banal na espiritu. Amen? Upang magawa talaga natin na tayo po, anuman ang mga pagsubok o anumang mga sitwasyon na dumating sa atin, ay nagagawa natin maging masaya, na tayo mayroon pa rin kagalakan, nagagawa natin umiti sa ating kapwa. Amen po ba? So ano ba sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18? Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 18, huwag magsipaglasing ng alak, di ba? So yun talaga, hindi yan alam na maraming tao at talagang sasabihin pa sa iyo, ang Diyos nga, ang pari nga, umiinom. Di ba? Si Kristo nga, ang Panginoong Sus nga, gumawa ng alak. So mga kapatid, mga minamahal, ang utos sa atin, huwag magsipaglasing ng alak, kundi mapuspos, be filled of the Holy Spirit. So kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, makikita sa iyo sa iyong mga mukha, diba? Hindi lang sa mukha, sa iyong mga mata. Hindi ka lamang talaga mayroong kilay diyan, kundi talaga makikita kahit sa mga mata mo na ikaw ay cheerful, na ikaw ay nagagala. Amen? So yun po ang ibig sabihin ng cheerful, showing a good mood. Yun po ang cheerful, nagpapakita ng mabuti. Ano bang mood? Ugali? O yun. Nagpapakita ng mabuting ugali. That is the meaning of cheerful. Kahit i-search mo po yung pamya, tanongin nyo lang si Merriam-Webster. Yun po. Okay? Kaya talagang nasasabi ko, masarap mag-aral ng salita ng Diyos. And then, ano pang ibig sabihin ng cheerful? Cheerful means serving. So, paglilingkod. Serving to lift one's. So talagang to lift one's spirit. Na tayo po, kung tayo po ay cheerful, ibig sabihin, nag-i-encourage po tayo doon sa mga nadi-discourage. Yun po yun.
Okay? Or nag-encourage tayo doon sa mga Kristiyanong nanghihina. Okay? So yun po ang pagiging cheerful. So sana nagagawa po natin ng bawat Kristiyano ang pagiging cheerful anumang araw o anumang mga sitwasyon meron tayo. Kaya mga kapatid, ang sarap talaga mag-aral ng salita ng Diyos. At masarap din naman kung ito'y hindi lamang napakinggan. Diba? Tama po ba? Kasi sabi po ng Bible sa James chapter 1 verse 22, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Kasi kung tayo po'y tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, subalit hindi natin ginagawa, dinadaya, niloloko natin ang ating mga sarili. Hindi ang katabi mo ang iyong niloloko, kundi ang ating sarili po mismo. Amen po ba? Tama ba, Brother Jason? Hindi yung katabi mo, kundi kung tayo po mismo hindi sumusunod sa salita ng Diyos, dinadaya natin, niloloko natin ang ating mga sarili. So be cheerful. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13. 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. So marami pang mga pagsubok ang darating sa atin. Tayo po bilang Kristiyano ay liligligin ng dyablo. Amen? Kaya be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walketh about as a roaring lion, seeketh whom he may devour. So yun ang ating kaaway. And then verse 13, "But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering." Kaya magalak tayo, be rejoiced, be cheerful. So yan ang dapat sa atin. Yan ang dapat na makita sa ating buhay. Kaya nga lagi sinasabi ni Kuya Luis, umaawit tayo para sa Panginoon. Dapat masaya, walang nakasimangot, walang nagsasalubong ang kilay. Pinapangiti kayo, ang ating song leader ay energetic, di ba? Kahit bumabagyo, kahit may nararamdaman yan, energetic yan. Para kayo ay ma-encourage, para kayo ay ngumiti, sumaya. Pero huwag tayong, kumbaga sa ating paglilingkod, ang Panginoon pa rin ang ating titingnan. Ang Panginoon pa rin ang ating paghuhugutan ng lakas. Amen? So, mayroong mga nanligaw sa alak, nakuha ng lakas ng loob. Diba? So, sa alak. Salbahe ka. Okay. Huwag magsipog kasi ng alak eh. Next. Verse 11, Proverbs 27, verse 11. "My son, be wise and make my heart glad." So, para sa mga anak na nandito, sana talagang ginagawa niyong masaya ang puso ng inyong mga magulang. So, and then, next po dito mga kapatid, mga minamahal, in every day of our life, meron mang kalamidad o wala, anumang sitwasyon, meron po tayo, be consecrated. Tayo po ay dapat maging devoted pa rin sa Diyos. Devoted. Dapat hindi mawala ang ating pagmamahal sa Diyos. Dapat hindi nagbabago ang ating pagmamahal sa Diyos. Dapat hindi nagbabago ang ating paglilingkod sa Diyos. So yun po, be consecrated. Na mayroon mang bagyo o wala, may pagpapala o wala, may blessings o wala, dapat tayo po ay consecrated sa Diyos, nananatili ang ating pag-ibig sa Diyos, hindi nanlalamig. So kung nanlamig ang pag-ibig ng maraming Kristiyano sapagkat malakas ang ulan, nanlamig ang pag-ibig ng maraming Kristiyano sapagkat Vermont ngayon, nanlamig ang pag-ibig ng ibang Kristiyano sapagkat walang blessings. So ang dapat makita sa atin, tayo po ay consecrated pa rin, nagmamahal, umiibig sa Diyos, naglilingkod pa rin sa Diyos, na talagang ang ating oras ay dapat laging laan pa rin sa Diyos. So yun po, be consecrated. Psalms 145 verse 18, 19, and 20.
Psalms 125. 45 pala, 145. Psalms 145, 18 to 20. The Lord is nigh unto all them that call upon Him. Ang Panginoon ay malapit doon sa sinumang tao na laging tumatawag sa Kanya. Kaya ugaliin natin na tayo ay mag-pray. Sino nag-pray kagabi? Say amen. Amen. Sino nag-pray kanina umaga? Say amen. Amen. So, malinaw po sinabi dito, the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Doon sa mga tumatawag sa katotohanan. Diba? Kasi maraming tao, hindi naman lahat ng tumatawag sa Diyos ay tumatawag sa katotohanan. Kasi nga mali ang kanilang ginagawang pagsamba. Mali ang kanilang nilalapitan. Mali ang kanilang tinatawagan. Naku, hindi ako makapag-asawa. Sino ba dapat puntahan doon sa mga hindi makapag-asawa? Babae na sa bahay niya. Padre Pio ba? Ay, hindi ako magbuntis. Ang iba pumupunta ng ubando. Diba? Oo. Ay. Diba? So, kaya talaga, paano dilinggin ang panalangin ng iba? Ay hindi nga sila sa katotohanan tumatawag. Hindi sa Panginoong Hesus tumatawag. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Napiyak na ako. Okay. So yun po, then verse 19, ano pa sabi dito? He will fulfill the desires of them that fear Him. So, ibibigay ng Panginoon ang mga kagustuhan ng tao ito kung talagang ang mga tao ay may takot sa Diyos. Diba? Talagang didinggin ng Panginoon ang prayer ng isang tao kung ang taong ito ay mayroong paggalang sa Diyos. Ibibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan kung ang taong ito ay mayroong talagang pag-ibig sa Diyos. Yung po ang ibig sabihin ng fear. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry. Didinggin ng Panginoon ang kanilang pag-iyak, ang kanilang mga iyak, and will save them, at sila ay ililigtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I do believe na kung darating man po sa atin ang malakas na bagyo, dahil tayo po ay mayroong takot sa Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na masira ang ating bahay. At, tinan nyo, minsan ko na ito nasabi sa inyo, naalala ko lamang pumasok lang sa isip ko. Bukod doon sa California, di ba mayroong isang tahanan na hindi nasunog sapagkat ang taong yon may tunay na relasyon sa Diyos. Ang taong yon may paggalang takot sa Diyos. So, sina Sister Apple, ilang beses na nilang naiwan ang kanilang kalan, ang kanilang shilling, pero nasunog ba ang kanilang bahay? Hindi, di po ba? Si Brother Luis, kaya pala talagang all things work together for good. Pag ako'y dumating sa kanila, ay Pastor, salamat dumating kayo. Hindi, na kung dumating na sa atin ng malakas na bagyo, iingatan po tayo. Ngayon, sabi nga po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kung hindi man, o anong gagawin ninyo? Natin. Kung hindi man tayo iligtas, kung hindi man tayo ingatan, tuloy lang. Amen? Kasi sina Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, kung hindi man kami iligtas at kami mamatay sa apoy na yan, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Kaya, ganun din po sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be consecrated. Ano ba? Ano pa sinabi yan? Yan, verse 20. The Lord preserveth all them that love Him. So talagang iingatan ng Diyos ang lahat. Sinong iingatan? Yung umiibig, di ba? O yung talagang may tunay na relasyon sa Diyos. Yung talagang sumampalataya kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas.
So, yung sinabing lahat po diyan ay yung umibig, tunay na Kristiyano, tunay na tumanggap kay Kristo. Yun po yun. Kaya kung sasabihin natin lahat ng tao ay bakit pastor may namatay? Noong panahon ng Yolanda, 10,000. Noong panahon ng Tino sa Cebu, ang daming tahanan. Eh bakit? Mali yata yung pastor. Diba? So, all natin sinasabi po diyan ay yung talaga may tunay na relasyon sa Diyos. Yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. So, the Lord preserved all them that love Him, but all the wicked, yan, may kasunod pa. But all the wicked will destroy. Kaya salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Sapagkat lahat naman tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay may pagkukulang. Kaya tanging biyaya ng Panginoon, salamat tayo nagkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be consecrated. And then next, verse 18, Proverbs 27, verse 18. Tingnan niyo po niyo pong Bible. Sabi po dito, whoso keepeth. So yung salitang keepeth the fig tree. So sabihin na natin na talaga sa pagtatanim, di ba? Sino sa inyo nakaranas magpalayan? Sino sa inyo nakaranas magtanim? Di ba? So talagang mahirap magpalay. Talagang asipag ng tatay ko talagang kami namin tinatawag Talagang inararon na. Talagang ngayon kapag may nakita damo, talagang pulot yun, pulutin yun. At kapag mayroong mga nakita mga alasiman, hindi nyo alam siguro ang alasiman, hindi yan yung simang nakasakay sa barko ha. Yan yung damo. Na talagang kapag yan ay pinabayaan mo, malapad yan, malapad ang damo yan. So kapag nakita, kahit isa pa lamang yan, may dala kang panghukay. Alam nyo bang panghukay? Wala, hindi nyo alam ang panghukay. Asarol. Yung mga ibang tawag doon. Diba? So yan, padadasdas yan sa inyo. Yun, tirahin mo yun. Diba? So talagang ganun po ang nagtatanim. Mayroon ba ako natutunan salita kay Brother Eric? Pero sa ito narin yun, yung salita yun. Ano yun? Appreciate? O, sino nakakalo sa inyo ng appreciate? Ang ano ko, apri-8 Diba? Ang appreciate, yung nakaganon daw. Sana all. Diba? Yan. Okay. Tatapusin ko na, wala nang boss. So, makikita po natin dito sa verse 18, whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof. So kapag talagang nagtanim ka, ikaw yung mag-aani, ikaw yung kakain. So he that waited, so talagang hihintayin mo yan, on his master shall be honored. So mga kapatid, anumang sitwasyon mayroon tayo sa ating pong buhay, be committed. Maging committed tayo sa ating ginagawa. At salamat may mga Kristiyano na talagang committed sa gawain ng Panginoon. Salamat. So yun po, na kung tayo po ay committed sa ating pong ginagawa, ang sabi nga po ng Galatians chapter 6 verse 9, kaya kailangan po talaga yung commitment. Meron pa tayong commitment sa Panginoon? Meron pa tayong pangako sa Panginoon? Kapag sinabing pangako, dapat tuparin to. Dapat gawin to. Amen po ba? At gagawin ito, no matter what the cost. Yun po yun. No matter what the cost. Kung talagang ito ay pangako sa Panginoon. So be committed. Kaya sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary and well-doing. So makikita natin sa mga nagtatanim, sa mga nagsasaka, hindi sila napapagod sa kanilang pagtatanim. Di ba? So talagang kapag yan ay naisabog na, sumibol na yan, kapag may nakitang damo, talagang lilinisin ulit yan, aabunuhan pa. So hindi yan basta-basta maghihintay ng bunga.
So be committed. So inaasahan po sa atin na tayo magkakaroon ng commitment sa Panginoon, na tayo magiging committed sa ating pong ginagawa sa Diyos. So let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ang ibang Kristyano, tumigil agad. Hindi umani. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kailangan po sa lahat ng ating ginagawa, meron po tayong commitment. Meron tayong pangako na dapat gawin sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po dito, who goeth a warfare in time? 1 Corinthians, okay. At his own charges, who planted a vineyard, and eateth not of the fruit thereof, and who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock. So mga kapatid, mga minamahal, so pinapakita po diyan, kung ikaw ay nagtatanim talaga, so mayroon po doong commitment. Yun po yun. Kaya mga kapatid, anuman sana ang ginagawa natin para sa Panginoon, sana talagang maging committed tayo dito. Na tayo po ay unmovable, steadfast in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So be therefore, di ba? So therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So kailangan po ng commitment. Kaya mga kapatid, ministry is a blessing. Ministry is a blessing. Then Luke chapter 19, verse 12 to 18. Luke chapter 19, verse 12 to 18. Verse 12. He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Verse 13. And he called his 10 servants, tinawag niya kanyang 10 alipin, and delivered them 10 pounds, and said unto them, occupy till I come. So occupy till I come. So kailangan po doon yung commitment, yung ating commitment sa Panginoon, na tayo maging committed sa ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Verse 14, but his citizens hated him and sent a message after him, saying, we will not have this man to reign over us. So meron talagang galit pa rin sa Panginoon. Verse 15, and it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money. Yan, marami akong money. Money is ang buhok. That he might know how much every man had gained by trading. Verse 16, then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. So yun po. So makikita po natin doon yung commitment. Kahit wala ang kanyang Panginoon, anuman ang naging sitwasyon sa kanyang buhay, ginawa niya ang kalooban ng Panginoon. So yun po ang commitment. Kaya sa ating pong buhay, dapat ganun din po tayo. Maging committed po tayo. May bagyo man o wala, may kalamidad man o wala, may blessings man o wala, maging committed tayo sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, makikita natin sa Panginoon, sa ating Panginoon Jesus, ang commitment. At makikita din natin ang commitment na ito sa ibang mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Sa pagtatapos po, in conclusion, diba? Be Christ-like. Be Christ-like. Kasi ito po yung purpose, ito yung ang ating aim, bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Upang tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Si Kristo ay talagang nag-suffer. Si Kristo ay talagang pinakita ang tunay na pagmamahal. Si Kristo ay pinakita sa atin na siya po ay nagpatawad. Si Kristo ay pinakita sa atin na siya po ay naging kalmado. Diba? Naging calm siya. Na kahit siya po ay nakapako sa krus. Diba? Siya ay naging kalmado. Sumagot siya
na kahit siya ay kinukutsanan, nililibak ng isang magnanakaw, na sinabi ng isang magnanakaw, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, di ba? Iligtas mo ang iyong sarili at tayo, kami. Pero sumagot ba siya ng pabalang? Sumagot ba siya ng masamang salita? Hindi. Di ba? Kaya ganun din po sa ating pong buhay na tayo po ay dapat maging Christ-like, maging kalmado tayo. Anumang sitwasyon meron tayo sa ating buhay. So be Christ-like and then be careful in everything. Maging maingat tayo sa ating buhay, sa ating patutuo, sa ating pananalita. Sapagkat kung hindi tayo maging maingat sa ating pananalita, na kahit ikaw ay tama, pero naging masama ang iyong pananalita, sa sino mang kapwa natin, magiging masama ka rin sa kanila. Di ba? At kung tayo po hindi na naging maingat sa ating pananalita, tayo din ay nagkasala. Yun po yun. Kaya, be careful in everything. Proverbs 15 verse 1 sa pagtatapos. Proverbs 15 verse 1. A soft answer, ang malubay or malumanay na sagot, yung mahinahong sagot ay nakakapawi ng puot. So, yun po yun. But grievous words stir up anger. So, hindi lamang yung masamang pananalita ay makakapagpainit ng isang parang nanggaling, kundi yung grievous words nasasaktan yung damdamin ng isang tao. Hindi mo intensyon na siya ay saktan, pero hindi tayo naging maingat sa ating pananalita, nasaktan ang taong iyon. Diba? Kasi tayo ay Kristyano, bilang mga Kristyano, mga kapatid, dapat talaga maging mabuting halimbawa tayo. Amen? So yun po mga kapatid, be Christ-like and be careful in everything. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa lahat. Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na aming po napag-aralan. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At nawa po, Panginoon, gamitin mo po ang buhay namin, ang buhay na ipinahirap mo po sa amin para sa inyo pong kalwalhatian. At nawa po, Panginoon, tulungan mo po kami na patuloy namin masunod ang iyong mga kalooban. Magiging madali ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon kung lahat o ang bawat Kristyano ay talagang nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Kung ang bawat Kristyano ina-aspire o ninanais na talagang maging katulad ng Panginoong Hesus. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, lahat po tayo ay mayroong pinagdadaanan. Lahat tayo ay mayroong mga sakit na nararamdaman. Sa akin pong buhay, nais ko lamang po sabihin, kung mayroon mga kahirapan akong pinagdadaanan, mga bagay na dapat pagtiisan, lagi kong sinasabi, ito'y nararapat sa akin. Kung ang Panginoon nga ay nagtiis na napakaraming bagay na hindi siya karapat-dapat, sinasabi ko sa aking sarili, ito ay dapat sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana po, lagi natin isipin yung hirap ng ating Panginoong Hesus. Ganun pa man, hindi nagbago ang Diyos, hindi nagbago ang Panginoong Hesus sa kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagbago ang kanyang kabutihan, katapatan sa buhay natin lahat. Salamat po, aming Diyos, sa inyong pong banal na salita. Nawa po, Panginoon, gamitin mo po kami, maging daluyan na iyong pong pagpapala. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong pagpalain ang bayang ito. Salamat po, Ama, at nawa po, Panginoon, nasagot ang katanungan ng bawat isa.
Umaasa at nananampalataya na ang inyong pong banal na salita ay nangusap sa kanila pong puso sapagkat ito po ay buhay at makapangyarihan. Patuloy mo po kaming gamitin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.